Hayaan niyo po akong ulitin ang panawagan na mabigyang pansin ang resolusyon bilang siyam na humihikayat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang buhayin ang ating bilateral na usapan sa pagitan ng ating bansa at People's Republic of China patungkol sa kooperasyon pagdating sa oil and gas development sa dagat kanluran ng Pilipinas. Kung hindi pa po natin ito sisimulan, ay saan pa po? Kung hindi po ngayon, kailan pa po tayo aaksyon? Panawagan ni Senador Robin Padilla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 na nagkatotoo ay muling iniintriga ngayon. Welcome back to Kaakibat TV. Taong 2022 sa pag-upo mismo ni Senador Robin Padilla ay inihayag nito na pabor siya sa joint oil exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea na hindi isinusuko ang pag-angkin sa naturang teritoryo na kung sa China ang mga kasangkapan na gagamitin sa pagmimina. Payag ang bagitong mambabatas na makalamang ang mga Chino sa hatiang 60-40 para matuloy lang at mapaghandaan ang pangangailangan ng bansa sa usaping petrolyo na kung saan muling iminungkahi ni Senador Robin Padilla nitong June 2025 ang joint oil at gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea upang palakasin ang enerhiya ng bansa at tugunan ang mataas na presyo ng petrolyo na binigyan din nga ng Senador ang pangangailangan nito sa gitna ng tensyon sa Middle East na nagsimula sa labanan ng Russia at Ukraine. Ngunit ang nakakalungkot ay ni isang politiko at ahensya ng gobyerno ay walang tumugon sa kanyang panawagan na paghandaan ang oil crisis ng bansa. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at balikan ang panawagan ni Senador Robin Padilla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Narito ang video. Ginoong Pangulo at maraming salamat din po sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ginoong Pangulo, mga pinagpipitagang miyembro ng lupon na ito, isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong lingkod ay tumitindig ngayong hapon sa bisa ng kolektibo at personal na pribilehyo upang talakayin ang isang paksa hindi lamang malapit sa sikmura, ngunit lalo't higit ay direktang tumatama sa sikmura ng mga Pilipino. Mga minamahal na kaibigan, kababayan, magiging isang napakalaking kabulaanan kung mayroong sino mang magsasabi na hindi niya nararamdaman sa kahit anong paraan ang hagupit na hatid ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito ay bunsod ng tumataas na pangangailangan, kakulangan sa supply ng petrolyo, at ang nasa tuktok na dahilan ay ang kasalukuyang geopolitikal na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaalinsabay ng suliraning ito ay pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya na siya namang nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng pagkain, tubig, transportasyon, kuryente, gamot at mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa madaling salita, parang switch na isang gatilyo mo lamang ay hahatak pataas sa presyo ng lahat ng bagay. Parang switch na isang gatilyo mo lamang, lahat ay aaray. Ayon sa datos, noong August 30, 2022, kung ikukumpara ang presyo ng petrolyo nung nakaraang taon, 2021, sa presyo sa kasalukuyan o yung tinatawag na year-to-date prices, merong net increase na 19 pesos kada litro ng gasolina, 37.80 sa bawat litro ng diesel at 33.20 kada litro ng kerosene.
Nakakakilabot po ito, mahal na Pangulo. At pati po sa mga matatawag po nating mga progresibong bansa, katulad po ng first world countries, sila po ay nakakaranas na rin ng pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin, ganun din po ng kanilang petrolyo. Para po sa mga may komportableng pamumuhay, maliit na bagay ang pagtaas na ito. Ngunit, pero sa tulad ni Tatay Erning na isang jeepney driver na mamasada sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, inaagaw nito ang natitira niyang pag-asa. Ang kanyang 300 pesos nakita noon sa buong araw na biyahe, ngayon ay hindi pa umabot sa 100. Paano nga naman nito pupunan ang mga sikmura ng kanyang asawa at mga anak sa kanya lamang umaasa? Paano niya babayaran ang lumobo niyang utang nang mawalan siya ng kita noong naka-lockdown tayo dahil sa pandemya? Ano ang kinabukasan ng 5 anak niya na mas pinili na lamang tumigil muna sa pag-aaral sapagkat kailangang unahin ang pagtugon sa mga sikmurang kumakalam? Narito rin po ang kwento ng driver na si Kenneth Cuevas mula sa Bacoor, Cavite. Panoorin po natin ito. Ako si Kenneth Cuevas, nakatira sa Bacoor, Cavite. 26 anyos. 3 ang aking mga anak. Sa gitna ng pagtaas ng mundo, ang kinikita ko ngayon ay 500 na lang. Dati kumikita ako ng 800 na nakakabili pa ng mga pangangailangan na ibang pangangailangan. Ngayon bumaba dahil sa pagtaas ng mundo. Halos hindi na maibili yung mga dapat na ibili dahil nga sakto na lang sa mga pagkain ng mga bata, sa mga pangangailangan. Nananawagan ako sa pamahalaan na sana po ay matulungan nyo kami dahil sa pagtaas ng krudo. Kaming mga driver ho ay hirap na kung paano po namin kikitain dati namin kinikita. Sana ho matulungan nyo kami. Mga kapwa ko senador, ilan lamang ang kwento ni Tatay Erning at Kenneth sa libu-libong kwento ng mga kababayan nating umaalma na, ngunit walang magawa kundi igapang ang araw-araw. Batid ko na hindi kayang ipikit ng Senado ang kanyang mga mata sa kababayan nating palubog na ng palubog sa kahirapan. Hindi kailanman tatakpan ng Senado ang kanyang tenga sa nakakabinging daing ng ating mga kababayan. Ginoong Tagapangulo, maaring ako ay masasabing baguhan bilang miyembro ng lupong ito. Ngunit katulad po ninyong lahat, ang pagmamalasakit po at pag-ibig sa ating mga kababayan ay hindi bago sa aking puso. Naaalala ko pa po ng unang talakayin nito ng ating Ginoong Pangulo. Pinag-usapan na po ang taas ng sweldo ng kuryente na sinundan naman po ni Senator Tulfo, na sinundan din po ni Senator Villanueva at sinundan din po ni Senator Bong Revilla, hanggang sinundan pa ng lahat ng mga senador ang pagpapahirap at pagtaas ng singil sa kuryente. Ipagpaumanhin po ninyo, pero katulad po ninyo, hindi ko magawang magwalang kibo kung batid ko sa aking isipan na meron tayong natatanging yaman na maaaring maging tugon sa ating masalimuot na kalagayan. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko ay ang napakayamang reserba ng langis at gas sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea, na ayon sa US Energy Information Administration ay may mula 0.8 hanggang 5.4 billion na bariles ng langis at 7.6 hanggang 55.1 trillion cubic feet ng natural gas. Sinasabi ng mga pag-aaral na malaking bahagi ng reserbang ito ay matatagpuan sa Recto Reid Bank.
na may napakalaking potensyal upang maging kapalit ng malampaya natural gas fields sa sandaling maubos ang supply nito sa 2027. Alam naman natin na noong pa man ay isa na ang ating bansa sa mga net importers ng enerhiya. Base sa ulat ng Kagawaran ng Enerhiya, umakyat pa ng 87.9% o 11.15 billion ang net oil imports ng ating bansa noong 2021 kumpara sa ating inangkat noong 2020 na may kabuuang 5.93 billion. Katumbas ito ng 22.2 milyong litro ng langis ng inimport noong 2021 kumpara sa ating inangkat noong 2020 na 15.13 milyong litro. Malinaw na meron tayong lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Sa kasamaang palad pa, tayo po ay nangungulela. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!